Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger, kini-question ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bayaljo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya, Bayaljo, na once upon a time nag-TNT ako. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time nagtrabaho ako na undocumented. Yun yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang niya sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magtati-TNT lang. Hindi ko nasisisi yun, Bayaljo. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yun. Hindi yung sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yun. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, Bayaljo, kasi isa ako na ganon. Na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me, bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi? Wala naman akong nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano, hindi po ako nagnakaw doon, hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panluloko, pagnanakaw. Wala po akong iniskam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanluloko. Ano niloko? Alam mo ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas ka Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Ubarang ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research, lahat po ng 8 ho yata nagsusurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano hong gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa yun, dala-dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun ho yung tingin ho ng tao Ang dahilan siguro dyan, yung tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest.
Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Yun. Na ikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Oh. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Yun. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan, mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Eh siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho na kami napahiya. Eh tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin. Huwag niyo ho kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mong ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng AX dati, nung DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atubili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nirereklamo niya. Haharapin namin, kukumprontahin namin. O siguro, kasi pag pumunta sa pulis, pumunta sa korte, napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya, because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kami masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan ho natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo na dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin itong hawak-hawak ko po ito. Galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya hindi mo ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now what's wrong with that? Sasabihin nyo, manloloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapakasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, ining. Bira. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangan magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na po. Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw ko yung tumakbo na pagkapangulo. You run as President of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa yung or colleague, gusto niyo ho tumakbo kay Senador or Congressman, kayo ho mag-Speaker.